Umani ng matinding atensyon ang 2 araw na peaceful rally for transparency ng Iglesia ni Cristo noong Nobyembre 16 at 17 matapos kumalat ang aligasyong posibleng foreign-funded ang malaking pagtitipon. Lumitaw ang espekulasyon matapos mapansin ng publiko ang magarbong paghahanda, granding food distribution, at maayos na logistical setup sa paligid ng EDSA People Power Monument. Ayon sa mga naglabasang obserbasyon at pahayag online, napansin ng dami at kalidad ng pagkain, inumin, tolda, sound systems at iba pang kagamitan na karaniwang nangangailangan ng malaking pondo at matinding koordinasyon. Dahil dito, nagkaroon ng agam-agam na maaaring may dayuhang pinansyal na suporta na nagamit upang maisakatuparan ang malawakang operasyon. Wala namang kumpirmasyon mula sa INC hinggil sa umano'y foreign funding. Sa kanilang naunang komunikasyon sa lokal na pamahalaan, tiniyak ng simbahan na sila ay nakipag-ugnayan ng buo sa mga otoridad, kabilang ang traffic management, seguridad at sanitation teams. Sa kanilang permit request, naglatag sila ng inaasahang 300,000 kataong dadalo kada araw at nangakong susunod sa lahat ng regulasyon. Habang patuloy ang diskusyon, nananatiling sensitibo ang issue dahil nakasentro ito sa pondo at posibleng impluensya mula sa labas ng bansa, mga usapin na may direktang epekto sa pananaw ng publiko sa mga malalaking kilos protesta at religious gatherings. Sa social media, hati ang opinyon. Ang ilan ay naniniwalang normal lamang ang lawak ng paghahanda dahil sa laki ng organisasyon, habang ang iba ay naghahanap ng mas malinaw na paliwanag, lalo na't hindi pangkaraniwang ang laki at organisasyon ng logistics sa naturang rally. Ano bang reaksyon po ninyo dito bilang isa sa mga organizer po ng rally dyan po sa EDSA People Power Monument na foreign funded daw ang nangyari? Baga sinisilip kung baga pinupondohan daw ng isang dayuhan ang rally po ninyo nung nakaraan dyan po sa EDSA People Power Monument at ang naging batayan ay yung mga pagkain, grande, yung pagkakasabi, grande daw po yung mga preparations na ginawa po ninyo dyan po sa EDSA People Power Monument. Reaction po ninyo, Attorney? Natutuwa naman ako dahil naging impressive pala yung pagkaka-implement namin nung aming pagtitipon. No? Hindi namin inasahan that it will turn out like that dahil sa... Actually, hindi totoo yung foreign funding. Actually, wala kaming pondo eh. Natutuwa kami na yung unti-unti dumadating yung tulong. May sumagot ng tent, may sumagot ng sound system, may sumagot ng stage. Dumating si Manong Chabit, nagpadala ng kanyang mobile kitchen, nag-provide ng pagkain. Yung ibang pagkain, hindi namin alam kung saan na lang dumadating. Dumadating na lang yun, nakatrack, supot-supot galing sa Jollibee, yung mga ganon. Pero kung funding, I don't think so kasi nung una, problema nga namin yan eh. Kaya kung sinasabi nilang meron kaming foreign funding, ang sagot ko dyan, edi wow. Opo, at Claire Castro, edi wow. Tangin naman talaga si Castro. Wala, sa ayos kasi yan eh. Fake news yan eh. Kaya hindi tanggapin nyo na lang na alam nyo po kasi ang Pilipino, nasagad na, galit na. Sa nangyayaring pangungurako ng gobyernong ito. Kaya marami pong gusto na mag-resign na si Bongbong Marcos. Ito organic po itong mga pumupunta dyan eh. Kasi kung foreign funded pa hindi sana, ang daming mga dyan, mga portalit ba, di ba? Kumbaga, wala eh, nakikita ko dyan, voluntaryo. No, unique. Nasubukan din naman natin yan dun sa EDSA Shrine eh. Kusa po dumadating yung tao, ito yung patunay ng sawang-sawa na ang maraming Pilipino sa pagmumuka ni BBM na sobrang iwi na. Nyor, layas na nyor, hindi ka na kailangan ng Pilipinas. Hindi kailangan ng Pilipino, sakit ka sa ulo. Ito nabintangan na foreign funded. Wala na, kusa lang dumadating yung pagkain, kusa lang dumadami yung tao.
meron talagang mga may kaya na gusto talagang mag-resign na si BBM. Yun lang naman ang kaya nilang gawin, lalo na mga OFW. Yun lang naman ang kaya nilang gawin para para po maipahayag ang kanilang damdamin na pagkadismaya sa gobyernong ito. Hindi ako naniniwala dyan na foreign funded ito. Tuloy. Banggit nga na possible daw China ang nasa likod po ng pagpupondo po dyan sa rally po daw ninyo noong nakaraan. Anong Ito na yun, tama nga ako na China, di ba? Ito yung tinutukoy ni Claire Castro, China. Kasi nga, ang mga Duterte supporters ay sinabihan nilang pro-China. Ako nga na binanatan din ako ng Philippine Star, pro-China daw ako, wala daw ako ng China. Anak ng kamuti, sana all meron tayong sahod sa China. Ni minsan, wala nga akong kilalang mga enchik na mga negosyante na kasama. Wala Meron na akong kaibigan, mukha lang Chinese. Pero hindi Chinese. Filipino. Hindi mo nag-abot sa akin kahit pamasahe pag nagkita kami. Wala man din Yun lang dito ang kasi, ang gobyerno ni Bongbong Marcos, pag mga rally-rally, Duterte, sasabihin talaga pro-China. Di ba yun din ang tingin nila kay Vice President Inday Sara, former President Duterte, na pro-China. Pero si Bongbong, pinagsiksikan yung kanyang sarili. Makamayan lang si President Xi Jinping, anak ng kamuti, to palos na palos talaga. Galit sa China, mantakin mo, binanatan sa sa ASEAN Summit doon sa Malaysia. Binanatan yung inchik Pagdating sa Korea, sa EPIC Summit, putang ina, nagnakaw ng handshake Buti na lang, hindi ka binitbit ng security ni President Xi Jinping at itinapong ka sa labas, patay kang bata ka. Sige nga, anong sagot niya dito? Anong reaction po ninyo? Kami pa ba? Kami pa ba ang makikiisa sa China para magkaroon ng ganyang pagtitipon dito sa amin? Hindi naman, hindi mangyayari yon dahil maliwanag yung aming tayo, maliwanag ever since. Ipinaliwanag din namin sa liderato ng ating sanggatahang lakas ng Pilipinas kung anong pinaglalaban namin, kung anong tayo namin. Sinabi namin, malinaw na malinaw, at tulad ninyo, ang aming tinitindigan ay ang pagrespeto, pagsunod at pagtatanggol sa ating saligang batas. Yan, malinaw yan. Ngayon, nagkaroon ng napakalawak na nakawan. Yan 3 trillion pesos na yan. Ang dami mong pwedeng gawin dyan. Napakarami mong dapat na nagawang development na para sa ating mga mamamayan. Napakaraming magiging mahusay na kaso wala Kita mo naman, ang daming namatay. No? So kaya ang sinasabi namin, kami nagrarally, ayaw naming mawala ang interest ng taong bayan. Hindi. Kasi yun ang intention ng pag-dribble yung pag-dribble nila. Kaya yan kung ano-anong investigasyon muna bago sila mag-file at wala namang nagsisimulang paglilitis sa mga kinasuhan. Kasi kailangan makatakas, kailangan makatago, kailangan makausap nila yung mga testigo, maipalayo nila, padala nila sa ibang bansa at nang hindi makausap dito na walang testigo. Nililibing nila yung kanilang kasalanan kaya tinatagal yan. Kaya sinasabi namin noon pa, tignan nyo, may pagdinig sila doon sa Senado. Ano ba naman ang kinalaman ng Senado sa mga ganitong usapan? Maliban na lang kung sila'y lumilimbag ng batas na kailangan nilang ayusin. Hindi rin naman nila pala pwede pakialaman yung notarial law kasi ang naglimbag noon ay yung Supreme Court. So, yan, mayroon silang pagdinig sa Senado. Pagkatapos, mayroon silang pagdinig sa ICI. Recommendatory, walang powers. Kung saan kumukuha ng tulong, hindi rin naman makagawa ng mabuti. Pagkatapos, with all due respect doon sa mga taong nagko-compose doon dahil mga gagalang-galang na mga tao naman. Kaya lang, walang magandang idudulot yung dadaan pa sa ICI tapos magre-recommenda, dadalhin sa ombudsman. Sa ombudsman, mag-iimbestiga sila ulit dahil hindi naman sila pwedeng mag-file ng kaso nang wala silang personal knowledge doon sa kanilang ipinafile. Correct. So, nakita mo yung saksakan ng agal ng takbo ng hustisya na yan, hindi mo makasuhan yung mga pinangalanan na. So, ang aming ipinaglalaban, pananagutan, katarungan, katotohanan.
pananagutan ng mga may kasalanan, katarungan para dun sa mga namatay, dun sa mga batang lumutang, na hindi mo na madidinig ang boses, tawagin kang tatay, daddy, yung iyong amang hindi na babalik, yung iyong kapatid na hindi mo na mayayakap, yung mga mahirap na walang boses. Gusto namin ipaglaban pagka magkaroon sila ng katarungan. Yung katotohanan. Kailangang manatili ang katotohanan dahil kailangan malaman mapukaw ang damdamin ng ating mga kababayan na hindi pwede itong limutin, hindi pwede itong ilibing sa limot. Talagang hindi kami titigil. Kailangan dito meron kaming makita na makulong na malaking tao. Yung mga tinuturo na mga tao. Alam niyo po kung wala lang panggulo na grupo tong Dilawan, Pinklawan, nagtagumpay na tong mga panawagan nila. Kaso merong meron talagang kumokontra. Kasi kung iisa lang ang panawagan ng taong bayan, matagal na nagiging natagumpay ang mga kilos protesta na ito na panawagan na pag-resignin si Bongbong Marcos, hindi man niyang inciting to sedition, na pag-resignin mo. Kaso nga lang, wala. Meron talagang yung mga bayad, no? Yan yung mga bayad ng yung mga komunistang grupo, mga kaliwa, yan yung lehitimong bayad. Kasi hindi man yan sila magrarally kung walang bayad. Tangna, may mga bayad yan eh. Tingnan mo, ang binato ngayon na may bayad, ito, sa EDSA, UPI. Tapos yung Iglesia ni Cristo, binato rin na bayad daw yung mga tao doon. Anak ng kamuti talaga naman, itong mga Dilawan. Tanggapin nyo na ito po ang totoong busis ng taong bayan na galit sa mga kurakot. Ano ba yan? Tuloy nga natin ng konti, oh. Si General Pokis, may kaso na eh. Sila wala pa rin kaso. Samantalang si General Pokis, tumatayo lang doon at pinaglalaban ang ating mga kababayan, ang ating saligang batas pagkatapos siya ang may kaso. Opo. So marami pong mga retired generals po ang sumama doon sa rally sa EDSA People Power Monument, attorney. Sa totoo lang po, yes, marami po. Hindi lang po sila talaga nagpapakita sa camera o nagpapakuha ng litrato, pero marami po. Yung nakikita ninyong mangilan-ngilan kami lang po yun. But behind us, wag niyo pong i-underestimate kung sasabihin yung kakawanti lang naman kami, baka kayo magulat. Opo. Hindi ho ba... Maraming retired generals talaga nagsipuntahan dyan. At yan ang tunay na dapat gawin ng mga retiradong general. Huwag po kayong magpadala dito sa mga kay Browner, anak ng kamote, Ghost Projects, 15 billion. Wow! Kasi nga, ang tingin nila sa mga nagrarally talaga, pro Duterte. Kagaya ang Iglesia ni Cristo, tinitingnan nila, pro Duterte yan. Dun sa pro Duterte yan. Kasi pag nanawagan, BBM resign, sasabihin agad nila pro Duterte. Pag walang Inday Sara resign, pro Duterte talaga, yun yung gusto nila. Putang na, bakit namin pag-resignin si Inday Sara? Hindi naman si Inday Sara ang may pakana ng mga insertion, ang pakana ng flood control. Putang na, si Bongbong Marcos man yan, ikinanta na ni Saldico. Tuloy, oh. Ano bang magiging implikasyon po niyan? Ano bang response ng AFP? Kasi nga, di ba, hindi ba gigipitin yung mga retired general matapos sumama doon dyan sa mga rally ng ninyo dyan po sa EDSA People Power Monument? Pensyon. Pwede naman po nilang subukan kaming gipitin. Wala namang silang makukuhang hindi papangit lang sila sa paningin ng mga tao pagka gagawa sila ng ganoon. Katulad nung demanda kay General Pokis. Nakakahiya yung ganoon eh. Dapat sabi ko nga itong pulis na to, wala na bang bukas? Bakit ganitong klaseng basta lang masabing mayroong kasong penal kay General Pokis? Siguro sumusunod lang sa utos na nakatataas sa kanya, pero mayroong panahon na pwede mo sabihin, boss, huwag natin gawin to kasi pangit. Ano ba ang kasalanan ni General Pokis? Wala naman kami sinasabi. Actually, linawin namin Kasi doon sa balita, sinabi natin na may panawagan kaming mag-resign si Presidente Marcos. Nung umpisa, merong mga dumadating, napakaraming taong dumating na sasama sa amin. Hindi namin pinayagan dahil ang mga placards nila merong Marcos
resign. Po. Sabi namin, hindi po kami Marcos resign, wag po kayong kung kayo po yung sasama sa amin, wala pong placard na Marcos resign. Eh sila naman, sabi nila, ay hindi pwede, kami talagang Marcos resign. Eh di hindi namin pinasama. Kaya hindi sila nakasama sa amin. So wala kaming panawagang Marcos resign nung una. Nung magsalita si Senator Marcos, Senator Amy Marcos, doon lamang nagkaroon ng panawagan ng Marcos resign. Eh, nadala na ng pag-aalab ng damdamin dahil, ganito pala. Okay, linawin natin na ito ay tsorya ko yan, suspitsa ko. Kasi yung grupo kasi nila ni Ka-Eric, talagang nanindigan buyan ng Marcos resign. At grupo nila ni Miss Vivian Viliso, Marcos resign, yun yung gusto nila, Marcos resign eh. Eh ito nga, UPI, yung una nilang panawagan ay walang Marcos resign. So, hindi nila pinasama yung grupo na yon. At napansin po ninyo yung D3 ang tumawid, no, at naiwan doon sa EDSA ay grupo nila Ka-Eric na nawagan ng Marcos resign. So, yun pala din ang ending ninyo, Marcos resign. Pinasama na lang sana ninyo, sir. Ito naman tayo talaga eh. Para magkaisa tayo. Marcos resign, ayan, anak ng kamote.